Inakay ni Marlon ang dalawa palabas ng silid bago hinanap ang bathroom. Iisa lang ang bathroom doon at nasa labas pa ng silid. Ate, bumangon ka na dyan at wala na sila. Napabalikwas ng bangon si Ashley nang marinig ang tinig ni Nida. Hindi niya alam na kasama pala ito ng kambal na pumasok sa silid. Ate, anong feeling? Mapanuksong tanong ni Nida habang nakangiti. Napaghanda mo na ba ng almusal ang mga bata? Pag-iba niya sa paksa at umiwas ang tingin kay Nida. Opo, pati ang iyong magiging asawa ay naipaghanda ko na rin. Inirapan ni Ashley si Nida at nagmamadaling bumaba ng kama. Dumiretso sa closet at naghanap ng maayos na damit. Ayaw niyang humarap kay Marlon na nakapantulog pa rin. Dad, totoo po ba na isasama mo na kami sa bahay mo? Tanong ni Gabi sa ama. Yes, pero ibang tao ang susundo sa inyo at hindi ako maaari. Bakit po? Nakaramdam ng lungkot si Jello. Hinaplos ni Marlon ang pisngi ni Jello. Naipagpasalamat niya at hindi na ito mainit, saka masigla na rin. Anak, naiintindihan niyo naman ako kapag sinabi ko na maraming kaaway si Daddy? Sabay na tumangon dalawa. Nasabi na ng kanilang papi noon na hindi pwedeng malaman ng ibang tao na anak sila ng kanilang ama. Dahil baka mapahamak sila. Lalong natuwa si Marlon sa dalawa at madaling kausap. Ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon at naintindihan siya ng mga ito. Bumati lang si Ashley sa binata at sa mga anak bago dumiretso sa kusina. Pero bumalik din siya sa sala at tinanong ang binata sa kung ano ang gustong almusal. Just black coffee and bread. Formal na sagot ni Marlon sa dalaga. Me too, Mommy! Sabay at nakigaya ang dalawa sa ama. Ninitian ni Ashley ang kambal bago tumalikod. Pero syempre, hindi pwedeng kape ang iinumin ng mga ito. Tahimik lang si Ashley nang nasa hapagkainan na sila. Ang kambal, manakanakang nangungulit sa ama. Hindi ganito kakulit ang mga anak kapag sila lang. Disiplinado niya kasi ang mga ito sa oras ng pagkain. Mabigat ang loob na iniwan muna ni Marlon ng dalawa. Kailangan niya umuwi at magpalit ng damit. Mula nang bumalik siya ng bansa, ngayon pa lang siya nakauwi sa kanyang bahay. Ang balak na pagpasok sa silid na udlot nang makita siya ng madrasta. Iho, mabuti naman at nakauwi ka na. Alam mo bang ilang araw ako nag-alala sa iyo at bakit nandito kayo sa pamamahay ko? Putol niya sa pagsasalita ng ginang. Awang ang bibig at gulat na napatitig si Rochelle sa binata. Kinabahan din siya nang mapansin ang paraan ng titig nito sa kanya. Kahit may idea na siyang bumalik na ang alaala nito, hindi pa rin siya handang harapin ang tunay na Marlon na kanyang nakilala noon. Good morning, Sir Marlon. Bati ni Dang sa binata at walang alam sa tensyon na namamagitan sa dalawang kaharap. And who are you? Salubong ang mga kilay na sita ni Marlon sa babaeng naka-uniforme na isang nurse. Napalunok ng sariling laway si Dang at tumingin kay Rochelle. Kinakabahan siya at mukhang mapapaaga ang tapos ng kanyang trabaho ngayon. Marlon, bakit ganyan ang mga tanong mo? Nakalimutan mo na bang ako ang nag-alaga sa iyo ng ilang taon? Alam ko, pero hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman na bumalik ng aking alaala. Arogante niyang tugon sa ginang. Hindi alam ni Rochelle ang isasagot sa binata. Matalino ang lalaki at alam nitong nakarating na sa kanya ang balitang nangyari sa kumpanya kahapon. Ang pinakaayo ng binata, mapagpanggap. Ano na ang gagawin niya ngayon? Marlon, lahat na ginawa ko para matanggap mo kami ng iyong kapatid. Hindi pa ba sapat na hindi ka namin sinukuan nung nakomatose ka? Upang maniwala kang wala kaming ibang hinangad, kundi ang mapalapit sa iyong puso. Ikalawa mo na ang buhay to at tama. Ikalawang buhay ko na to. At alam kong may kinalaman kayo kung bakit muntik nang mawala ako sa mundong to. Awang ang bibig at hindi makapaniwalang nakatitig si Rochelle sa binata. Ipinakita niya rito ang labis siyang nasasaktan at nagalit sa mga pinagsasabi nito. Alam kong ayaw mo ako bilang ikalawang ina mo, Marlon. Pero wala kang karapatang paratangan ako na walang sapat na ebidensya. Sa ngayon wala pa. Pero hindi ko babawi ng sinabi ko. Hindi ako tulad sa inaakala nyo na kaya nyong otuin kahit wala na sa sariling alaala. Sapat na ang naging mabait ako sa inyo ng ilang taon, kapalit ng pagpapainom sa akin ng mga maling gamot. Kinabahan si Rochelle.
pero hindi niya yung pinakita kay Marlon. Madaling sabihin niyang mga bintang mo upang masira ako lalo ng iyong kapatid. Kung gusto ka naming tapusin, hinayaan ka na sana naming huwag magising ng ilang taon mong pagkakakomatose. Umangat ang sulok ng labi ni Marlon at humulma ang kakaibang ngiti. Alam ko kung bakit hinayaan niyo pa ako mabuhay. Well, hindi naman ako ganun kasama, kaya hayaan ko muna kayong mamuhay ng tahimik. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, hindi niyo magagamit si Melissa sa akin para lang mapaikot pa sa inyong palad. Galit ang tinging ipinukol ni Rochelle sa binata. Tama na! Kahit anong ginawa ko, minasama mo. Ginawa ko lamang ang sa tingin ko ikakasaya mo. Sisihin mo ang taong inutusan mo noon kung bakit napalapit sa iyo si Melissa. Mukhang naiinip na pinagmasdan ni Marlon ang ginang. Kung hindi pa bumalik ang kanyang alaala, baka nakaramdam na naman siya ng konsensya sa drama nito. Mula ngayon, hindi ko naiisipin ang kapakanan mo. At ang tukol kay Melissa, wala akong kinalaman kung nabuntis mo man siya. Huwag mo lang akong sisihin kung hindi mo man makuha ang posisyon sa kumpanya. Pananakot niya sa binata. Makakalis ka na at ayoko may maiwan kang gamit sa pamamahay ko. Lalong nagpupuyos sa galit ang kalooban ni Rochelle. Para siyang hayop na pinapaalis lang nito. Inis na tumalikod siya at dumiretso sa silid na tinutuluyan. Jomar, gusto kong ipalinis mo ang buong kabahayan pag-alis nilang dalawa. Siguraduhin walang kalat na naiwan sa loob at labas ng bahay. Double check kung may nakatanimbang hidden camera sa paligid. Naibalibag ni Rochelle ang pintuan ng silid matapos marinig ang bili ni Marlon sa tauhan nito. Mabuti na lang at naalis na nila ang CCTV sa bahay ng lalaki. Tinawagan niya ang anak at nagpasundo. Galit na bumangon si Dale matapos makausap ang ina. Gusto niya sanang matulog maghapon dahil nagpuyat siya sa kasino kagabi. Kung uuwi na ang ina sa mansyon, hindi na niya magagawa muli ang bisyo gabi-gabi. Hindi hinarap ni Marlon ang kapatid nang dumating ito upang sunduin ang ina nito. Baka kasi hindi niya mapigilan ng sarili at masundok ito. Galit siya sa ginawa nitong pag-abandona sa kanilang abuelo sa Italy. Kung nahuli pa siya ay baka wala nang matanda. Nagpalit na rin siya ng katulong at hinayaang makalis ang nurse. Pero sa darating na tamang oras, kailangan niyang babae. Habang nasa biyahe, tinawagan ni Rochelle si Melissa. Ano na po bang gagawin ko ngayon? Kinakabahan si Melissa nang mabalitaang pinalayas na ni Marlon si Rochelle. Huminahon ka. Baka mapano ang bata sa sinapupunan mo. Alalahanin mo. Yan na lang ang maaaring mag-uugnay sa inyo ni Marlon. Gamitin mo yan para mapalapit ka sa kanya. Dominante at arogante si Marlon. Pero may puso sa bata. Napabuntong hininga si Melissa. Kailangan niyang panindigan ang nagawa dahil siya rin ang mapapahiya sa sariling pamilya. Tama si Rochelle. Kailangan makumbinsi niya si Marlon na dahil sa pagmamahal, kaya siya napalapit dito. Hanggang nasa sinapupunan pa ang anak, gagamitin niya ito upang makuha ang loob ng binata. Saka na nila problemahin ang tungkol sa DNA test kapag nailabas ng anak. Hindi na ako maaaring makita na lumalapit sa iyo mula ngayon. Maging kay Dale, bawal ka lumapit, naintindihan mo? Mahigpit na bili ni Rochelle. Tumango si Melissa kahit hindi nakikita ng kausap. Naroon pa rin siya sa hospital at totoong masela ng kanyang pagbubuntis. Matapos makausap si Rochelle, kinausap niya ang ina upang tawagan si Marlon. Tama lamang na nakatapos na si Marlon sa pagbibihis nang tumunog ang kanyang cellphone. Nakasave na sa bago niyang cellphone ang numero ng ina ni Melissa dahil kinuha niya kagabi. Iho, baka pwede mong dalawin ang anak ko. Wala pa rin siyang ganang kumain at hinahanap ka. Pinalungkot pa ni Elizabeth ang kanyang tinig. Busy ako ngayong araw. Papuntahin ko na lamang siya ng aking abogado upang... Ikaw ang kailangan ng aking anak, Mr. Williams. Kailangan niya ang iyong moral support upang lumakas at hindi maapektuhan ang pinagbubuntis. Nilangkapan na ni Elizabeth ng galit ang tinig upang ipilit ang gusto. I'll check my schedule. Malamig na tugon ni Marlon bago ibinaba ang tawag. Alis na po ba tayo, sir? Tanong ni Jomar nang wala nang kausap ang binata. Natawagan mo na ba si Attorney Ben? Opo, pupunta na siya rito.
Tumingin sa paligid ng bahay si Marlon. Naroon na mga taong kinuha upang maglinis at i-check ang kanyang bahay. Sa sasakyan ni Ben ako sasakay. Maiwan ka rito upang tingnan ang ginagawa nila. Mag-ingat po kayo, sir. Bili ni Jomar bago pa makatalikod si Marlon. Tama lang ang dating ni Ben pagkalabas ni Marlon sa pintuan. May personal bodyguard na rin siya bukod kina Jomar at Melvin. Ayaw na niyang malagay muli sa panganib ang kanyang buhay dahil may mga anak na siyang kailangang alagaan. Saan tayo? Tanong ni Ben habang nagmamaniobra. Sa isa ko pang bahay. Pinaharurot na ni Ben ang minamanehong sasakyan at nakasunod sa kanila ang sasakyan ng kanya ring bodyguard. Hindi pumayag si Marlon na wala siyang bantay dahil baka siya umano ang pagbalingan ng kaaway nito. Sinisiguro ng kanilang bantay na walang nakakasunod sa kanilang bawat lakad. Alam niya kung ano-ano at saan ang property ni Marlon. Mas malaki ang bahay na kanilang pinuntahan kumpara sa tinutuluyan ngayon ni Marlon. Bago ito na aksidente, pinatayo nito ang bahay na yon. Siya na ang tumuloy noong nakomatose ito. Nais mo na ba ang pamana ko sa aking mga anak? Tanong ni Marlon habang naglalakad sila papasok ng bahay. Yes, binago ko na rin ang isa sa iyong last will and testament. Pagkaupo sa sala, agad na kinuha ni Marlon ang inaabot sa kanya na folder ng kaibigang abogado. Hindi niya pinabago ang tungkol sa kung sino ang mamamahala sa maiiwan niya kung sakaling mawala siya. Ang pinabago lamang niya ay nahanap na niya ang babaeng nagalaw ng gabing yun. Ang kambal ang kanyang tagapagmana sa lahat ng kanyang ari-arian. At ang tungkol sa anak ni Melissa, may mana rin itong makukuha kung mapatunayan ngang anak niya rin ito. Kailangan niyang mag-iwan ng last will and testament dahil hindi siya nakakasiguro sa kanyang buhay. Hanggat hindi pa niya nalilikom ang mga lihim na kaaway, ay nanganganib pa rin ang sarili niyang buhay. Kumuha si Marlon ng mapagkakatiwalaang 2 katulong upang makasama nila Ashley sa bahay. Naglagay din siya ng 2 guard at hinigpitan ng security sa subdivision na kanyang pag-aari. Hindi mo pwedeng baliwalain ang batang nasa sinapupunan ni Miss Melissa. Nakausap ko mismo ang kanyang doktor at talagang masela ng kanyang pagbubuntis. Wala akong tiwala sa kanya. Napangiti si Ben sa kaibigan. Ang prangka talaga nito at mahirap makuha ang loob. Sa kambal lang yata lumambot ang puso nito at madaling nakuha ang loob. Hindi mo siya pwedeng usigin sa ngayon at paaminin tungkol sa hinala mong kinasabot to nila Dale at Rochelle. Tiyak paninindigan niya ang dahilan na mahal ka niya kaya nagawang makipaglapit sa iyo. Napabuntong hininga si Marlon. Ayaw niyang siya ang maging dahilan ng pagkawala ng bata. Kahit hindi pa confirm kung siya ba talaga ang ama niyon. Si Melvin ang mag-aasikaso sa paglipat nila Ashley. Samahan mo muna ako sa ospital. Sabay na tumayo ang dalawa at lumabas ng bahay. Si Ben muli ang nagmaneho ng sasakyan. Sobrang saya ni Melissa nang makita si Marlon. Agad siyang inalalayan ng ina na makabangon at pinasandal sa unan. Kumusta na pakiramdam mo? Formal na tanong ni Marlon kay Melissa. Ngumiti si Melissa sa binata bago sumagot. Maayos na ang pakiramdam ko na makita kita. Ewan ko ba, mula nang mabuntis ako, gusto na kitang makita palagi. Tiyak na kamukha ni Marlon na magiging anak niyo. Bukod na siya ang ama, napaglihihan mo pa. Napatingin si Marlon sa babaeng nagsalita. Oh, sorry. Alam kong kilala mo na ako. Umaktong nahihiya si Beauty sa harap ng binata. Ako nga palang bunsong kapatid ni Melissa. Tinanggap ni Marlon ang pakikipagkamay sa kanya ng babae. Hindi na niya kailangang magpakilala dito dahil kilala na naman siya ng lahat. Hindi pa siya kumakain at hinihintay ka. Pwede bang ikaw na magpakain sa kanya? Tinuro ni Beauty ang pagkain na sa maliit na lamesa. Walang salitang lumapit si Marlon sa lamesa at kinuha ang tray na pinaglalagyan ng pagkain. Kailapat ng ngiti sa labi ni Beauty at napasunod niya ang binata. Pagtingin niya sa kapatid ay kinindatan niya ito. Tulad niya masaya rin ito dahil halatang nag-alala ang binata sa kalagayan ng kapatid. You have to eat. Huwag mong hayaang mawala ang batang nasa sinapupunan mo dahil lang sa kagustuhan mong makita ako madalas. Sabay na napalis ang ngiti sa labi ng dalawa matapos ilapag ni Marlon ang tray sa tabi ni Melissa.
Pumalatak si Ben sa kanyang isipan. Bigla siyang naawa kay Melissa dahil sa malamig na pakikitungo rito ni Marlon. Ang akala niya rin kanina, susubuan ng kaibigan ng babae upang kumain. Napilitan si Melissa na kunin ang kutsara at kumain. Hindi siya maaaring mag-demand sa binata at baka biglang umalis ito. Isa pa, alam niyang wala sa bokabularyo ng binata ang pagiging maalaga sa isang babae. Mr. Williams, ano na ngayon ang balak mo sa iyong mag-ina? Nasabi naman sa iyo ng doktor na nakakaapekto sa kanyang pagbubuntis ang pagbagsak ng kanyang emosyon. Kausap muli ni Elizabeth sa binata. Susubukan ko maglaan ng oras sa kanya. Maiksing tugon ni Marlon pero hindi nangangako. Sapat na kay Elizabeth ang narinig mula sa masungit na binata. Kapag madalas na nitong nakakasama si Melissa, tiyak na mahuhulog din ang loob nito sa kanyang anak. Pinaayos ni Marlon ang bill ni Melissa at lalabas ito ng hospital. Habang naghihintay, hinarap siya ni Melissa. Nakagat ni Melissa ang loob ng ibabang labi nang magsalubong ang tingin nila ni Marlon. Kung noon, guwapo na ito sa kanyang paningin, dumoble ang paghanga niya rito ngayon na nakakalakad na ito ng tuwid. Lumaki ang pagnanais niyang mapaibig at naputol ang pagpapantasya niya sa isipan ng magsalita ang binata. Gusto ko lang linawin ang nasa pagitan nating dalawa. Nandito ako dahil sa bata at wala nang iba pang dahilan. Huwag mo ring asahan. Sa lahat ng oras na gustuhin mo ako makita, mapagbibigyan kita. Siguro naman nasabi na sa'yo ng iyong pamilya ang tungkol sa napag-usapan namin. Nag-iwas ang tingin si Melissa sa binata at pinakitang malungkot siya. Iba pa rin pala ang marinig ang katotohanan mula sa mismong bibig ng binata. I'm sorry kung sinamantala ko ang pagkakataon noon upang mapalapit sa iyo. Matiim na pinakatitigan ni Marlon ang babae. Hindi nga nagkamali si Ben sa sinabi sa kanya kanina. Nang malaman kong tungkol sa paghahanap nila Doña Rochelle sa babaeng nagalaw mo noon sa isang hotel, naisip kong magandang pagkakataon to upang mapalapit sa puso mo. Isa ako sa babaeng lihim na nagkakagusto sa iyo noon pa man. Ngunit ang hirap mong abutin at hindi makalapit. Sorry pero totoong mahal kita. Ayokong pag-usapan ng tungkol dyan. Sa ngayon, kailangan mong ingatan ang iyong sarili para sa magiging anak mo. Nakaramdam ng kirot sa puso si Melissa sa sinabi ng binata. Hindi nito masabing anak nila ang batang nasa sinapupunan niya. Halata rin na hindi ito naniniwala sa salitang pag-ibig. Sana huwag mong gamitin ang kondisyon mo para lang mapasunod ako. Hindi ako nakilala mo noong may amnesia pa ako. Isa pa, natagpuan ko na ang tunay na babaeng hinahanap ko noon. Naidaklot ni Melissa ang kanang kamay sa kobre kama at lapat ang mga labi. Pinipigilan ng sariling huwag maiyak. Ang importante sa akin, ang bata, at kung talagang anak ko ang nasa iyong sinapupunan, pakaingatan mo siya. Makahulog ang duktong pa ni Marlon habang hindi hinihiwalay ang tingin sa dalaga. Alam kong wala akong karapatang magalit at magselos, pero maaari bang huwag mo na silang ipaalala sa akin mula ngayon habang hindi ko pa nailuluwal ang anak mo? Naiiyak niyang pakiusap sa binata. Napasunod ang tingin ni Marlon sa kamay ng dalagang sumasapo na ngayon sa impis pa nitong tiyan. Biglang naalala niya si Ashley. Pinagdaanan din ba ng huli ang ganito noong pinagbubuntis pa lang nito ang kambal? At sana, mas maraming oras kang mailaan sa amin dahil hindi ko pa kayang tanggaping may iba kang babae. Gustong itama sana ni Marlon na wala siyang babae o tamang sabihin hindi matatawag na may iba siyang babae dahil wala naman silang relasyon nito. Ngunit hindi na niya isinatinig yun at sasama lang ang loob ni Melissa. Tumikim si Ben nang hindi siya mapansin ng dalawa. Seryosong nag-uusap ang mga ito kaya hindi narinig ang mahina niyang katok sa nakabukas sa pintuan. Nanghihinayang si Melissa at naputol ang pag-uusap nila ni Marlon dahil may istorbo. Sir, tumawag si detective at hinahanap ka ng mga anak mo. Nangunot ang noo ni Melissa sa narinig. Kung ganun, hindi lang isa ang naging anak ni Marlon sa ibang babae. Pero paano nangyari yun? Muli siyang nakaramdam ng inis sa kalamang may kahati na siya sa atensyon ng binata. Ipinangako sa sarili na kung sino man ang babaeng ina ng anak ni Marlon, siguraduhin niyang masisira ang pagkatao nito kapag nakilala niya. Kinuha ni Marlon ang cellphone
at lumabas ang silid upang makausap si Melvin. Sir, inilipat ko na mag-ina. Ngunit, malungkot ang kambal dahil hindi ka naabutan sa iyong bahay. Napabuntong hininga si Marlon. Nakalimutan niyang nangako siya sa kambal na hihintayin niya ang mga ito sa bahay. Pero dahil kay Melissa, nakalimutan niya ang pangako sa mga anak. Si Miss Ashley naman palis dahil mayroong urgent meeting sa kanilang kumpanya. Sabi muli ni Melvin mula sa kabilang linya. Samahan mo muna mga bata dyan hanggang sa makabalik ako. Bili ni Marlon at inoff na niya ang tawag nang makitang papalapit sa kanya ang ina ni Melissa. Marlon, pasensya na muli sa abala. Pero hindi kami masundo ng aking asawa at ng family driver. Pwede bang ikaw na maghatid kay Melissa sa bahay? Pakiusap ni Elizabeth sa binata. Sandaling napatingin si Marlon sa suot na orasan. Wala na rin naman siyang ibang lakad bukod sa pagbisita sa kambal. Upang hindi na makarinig ng drama, nagpasya siyang ihatid na ang mga ito. Muling nagdiwang sa tuwa ang puso ni Melissa nang alalayan siya ng binata na makapasok sa sasakyan nito. Gusto niya sanang makatabi ito sa pagupo, ngunit mabilis itong nakalayo at lumipat ng upo sa front seat. Tahimik lang na nagmaneho si Ben. Si Marlon, parang may sariling mundo at abala sa cellphone nito. Ngayong alam na ni Melissa ang tungkol sa kambal. Ano kaya ang plano niyang gawin sa mga ito? Lalo na kapag natuklasan na nito kung sino ang ina ng mga bata.